Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa ating panibago vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Alright, magandang araw sa inyo lahat. Patuloy po nating binibigyan ng updates. Patuloy po nating binibigyan kayo ng updates tungkol dito sa ongoing na Governor's Cup, sa PBA, Season 49. Alright, sa kasalukuyan ay nasa home stretch na to tayo halos ng tournament ng elimination phase, Alright, at halos isang linggo na lang at more or less isang linggo na lang bago matapos ang elimination round, Kasi ang last schedule nila is September 23. Opo, Monday po 'yon, September 23, kasi kung nga naman o ibibitin nyo pa ng September 24, parang nag-skip ka pa na isang araw, might as well tapusin nyo na ng after ng linggo. So 22, 23, So 23 ang last day natin, barring any unforeseen circumstances, baka magkaroon ng bagyo or rescheduling, pero ang 23 ang pinaka last day ng game schedule for the elimination round. Now, nandiyan naka-flash sa inyong screen yung mga remaining games ng inyong mga paboritong koponan, kung sa kanino man kayo kumakampi, sino man o anumang team ang inyong sinusuportahan. Ayan po ang mga remaining games ng mga koponan na inyong sinusuportahan. Alright. Ngayon, pagdating dito sa team standings, mga kababayan, dapat at least, para magkaroon ka ng playoff berth, kailangan meron kang 50% more or less, at least 50%, kalahati ng mga laro mo naipanalo mo. So ibig sabihin 50-50, 5 talo, 5 panalo. Meron ka ng parang bentahe sa iba, masasabi natin. At medyo ang kalahati ng paa mo nandun na sa playoffs, bagamat yung kalahati nasa kabila pa, hindi pa masyadong pasok, kasi baka mayroong magkaroon ng tablahan, mapasama pa kayo sa tablahan ng 5-5, alright. So pero parang parang safe zone, kumbaga, so 50%, 5-5 kasi 10 games yun, so 5-5, okay, 5 wins, 5 losses. Yan ang at the very least minimum na target ng mga teams na maabot, 50%. Okay? Sa team standings po yan, Okay, suriin natin itong the latest, September 13. Suriin natin itong team standings ng Group A. Okay? Ang TNT is 6-1. Okay? Ang Meralco ay 5-2. Magnolia 4-3. Northport at saka Converge 3-4 kapwa, at ang Terra Firma Jeep ay wala pa ring panalo, 0-7. Okay? So kung titingnan nyo itong Group A, malakas ang TNT rito, 6-1, sila ay nasa taas. So masasabi natin na they have already secured a playoff berth, Kasi kung halimbawa ang pinaka worst na record na makukuha nila ay 6-4. So ang 6-4 is pasok pa rin yun, okay? Kung magkaroon man ng tablahan, pasok pa rin siya, okay? 6-4. Ang Meralco, the worst record they can have is 5-5, okay? Pasok pa rin kahit magkakatablahan, kaya lang medyo alanganin. So kung gusto mo talaga makasigurado, kailangan parang TNT ka, maka 6 ka, at least, pero titingnan pa rin natin, baka naman makamanalo ang Meralco ng ika-6 nila, so secured na rin sila, Ngayon, itong Magnolia 4-3, mayroon pa silang 3 larong nalalabi. Ang worst na magiging record nila is 4-6, so pwede pa itong bumaba kung matatalo sila ng 3 beses na sunod-sunod at aangat yung nando sa ilalim nila na Northport at Converge, baka magkaroon ng tablahan sa 4-6. Okay? Tandaan nyo mga kababayan, 4 na teams lang per group ang kukunin at makakapasok sa playoffs, sa quarterfinals. Okay? So baka magkatablahan sa 4th place, 3rd
4th and 5th, baka may 4-6 na tablahan dyan. Yun ang iniiwasan ng mga teams. Ano yung mayroon ka pang katabla, baka mamaya talo ka pa sa quotient, yari ka, laglag ka. Okay? Yan. So, at the ang as much as possible, 5 or 6 wins, pwede na yan. So, itong Magnolia, medyo hindi pa sila secure dahil 4 wins pa lang sila. Ngayon, pag nanalo sila ng isa pa, 5-3, medyo okay na sila, Although, pwede pa silang tablahin ng iba, okay, kung makakahabol pa yung Northport at saka Converge. Kasi yan, Northport at saka Converge 3 and 4, the best record they can have is 6 and 4. Tingnan nyo, actually, yung Northport at saka Converge, kung matalo ang TNT ng 3 beses na sunod-sunod, pwede pa silang tumabla sa TNT 6 and 4, Kung tutuusin mo lang, Okay, pero sa the way things are going, malakas ang TNT, Okay. So, yan ang kapalaran ng Magnolia, Nasa gitna sila. Nasa crossroad sila ngayon ng kanilang kampanya, Going there. Sila ba'y paatras o paakyat? Paatras o paabante, Northport tsaka Converge, medyo konting sipag pa kasi dalawa pa ang kailangan nilang panalo para maka-5 wins, Alright. And for Terra Firma, palagay ko ito wala na to. Kasi 7 na Yung susunod na mas mataas sa'yo, pwede na kung best record na pag-usapan, 6-4, tapos 7 ang talo mo. Hindi mo na kaya habulin to. Ngayon, kung halimbawa, matalo sila ng 7, Kung matalo sila ng sunod na 3, 4 and, pwede pa. Kaya lang, nasa ilalim, hindi, kakasamahin mo na yung ma-eliminate na isa kasi 4 lang so yung dalawa kasama Terra Firma kung sino man yung isa na magtatabla ng 3 and 7 sa iyo, yun ang laglag kayong dalawa ng Terra Firma. Okay, so pagka mag-continuous ang talo ng Northport or Converge dito, matalo pa sila ng isa, kailangan na nilang ipanalo ng sunod-sunod yung susunod nilang mga games dahil 5 losses na sila kung titingnan ninyo, Alright? So, 3 and 5. So, kailangan yung remaining games sila, kailangan maipanalo na nila para maging at least 50%. Makatabla man kayo sa 4th place, Ayan ang group A, ang scenario sa group A. Now, dito sa group B, ang Rosang nangunguna, Rain or Shine 5-1. Barangay Ginebra, Gene Kings 4-2. San Miguel Beer 4-2 rin. NLEX Road Warriors 3 and 4. Blackwater Bossing 3 and 4. At ang Phoenix 0 and 6. Okay, ang Rain or Shine almost there, Isa pang panalo, parang TNT na rin sila, Nandun na, they will be qualified for a playoff berth, Ngayon, itong Gene Kings at saka San Miguel Beer, okay, 4 and 2. Pwede pang bumaba ito kasi pag halimbawa minalas ang isa rito, okay, 4 and 2, the worst record that they can have is 4 and 6. Okay, na kapag halimbawa sinuwerte itong Phoenix at mag 4 and 6 din, baka magkatablahan sa number, maaring 4, 5, 4th and 5th place. So, baka magkagirian pa sa quotient. So, again, iniiwasan nila yung complication. At least maka 5 or 6 wins ka. Okay? That's already good, So, itong Ginebra at saka San Miguel, they're on their way to, hopefully, on their part, maipanalo nila yung next games nila, next 2 games nila, Or at least 1 game maipanalo nila, Okay, ma-secure na nila yung 5 wins, Alright. Ito namang NLEX, ganun din ng, at saka Blackwater Bossing, parang kapareho rin ang kapalaran nung sa Group A, Northport, saka Converge, 3 and 4. So, kailangan nila maipanalo na yung mga susunod nilang laban. Pagka kasi natalo pa sila rito, okay, 3 and 5, at nagpapapanalo yung Ginebra at saka San Miguel, naku po, mababawasan na yung chance nila na makakuha ng pwesto
no, sa playoffs. Alright? Kasi pagka umaangat na yun nandun sa taas mo, malamang kukuha na ng pwesto ng second and third yun. So kung halimbawa mangyari yun, mahihirapan ng NLEX sa Blackwater na makakuha ng pwesto. Ang pag-asa na lang nila is isa pag-aagawan na lang nila yung isang pwesto, yung 4th place. Okay? So kung tuloy-tuloy ang talo ninyo, the worst record that they can have is 3-7. Baka makatabla pa ang Phoenix kung siswertihin silang ipanalo nila yung kanilang sunod na 4 na laro, 4-6. O, di nagkatablahan pa kayong 3. Ayaw ng teams ng ganon, ano? So, gusto nila smooth sailing na papasok sila sa playoffs, walang complication to. About sa quotient na yan, ano? Baka matalo pa tayo dyan, malaglag pa, no? Alright, so yan ang mga kapalaran ng inyong mga sinusuportahang teams currently, no? Magbabago-bago pa yan kung depende sa ating mga sitwasyon. I-update po natin kayo, no? Sa mga scenarios na maaring mangyari, no? Ito ay kapalaran pa lang, ano? Wala pa po yung kumbaga dati, no, nagse-scenario tayo, no? Lalabas yung mga scenarios na yan, yung mga critical scenarios na yan towards the end talaga, yung mga mga last 2 remaining games, 1 game, ano? So towards the end, siguro mga Linggo, Sabado, 21, 22 ng Setyembre, ano? Doon na natin malalaman kung sino yung pasok, sino pa yung lalaban pa sa quotient, sino yung maaaring malaglag, sino yung pwedeng umangat pa. Yan. Pero ito, malapit na pero medyo malayo-layo pa, no? Marami pang pwedeng mangyari kasi halos isang linggo pa mahigit eh. Okay? So abangan natin itong mangyayari dito sa elimination phase ng ating 49th season ng PBA Governors Cup. Alright? So yun lang po muna mga kababayan ng ating updates tungkol dito sa Philippine Basketball Association. Maraming salamat po at patuloy nyo pong tutukan at mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel, Talking Toshi TV. Paki-like na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Dahil dito sa Talking Toshi TV, hindi iniuulat ang huwad na balita. Maraming salamat po at magandang araw.